Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. Pero bago lahat, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang mga kababayan po natin sa abroad. At syempre ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, Congressman Sandro Marcos, Congressman Martin Romualdez. At syempre sa mga kababayan po natin nagtatanong bakit daw bihira na lang daw kung napapanood nila. Bihira na lang din daw akong nag-upload ng ating video. Hindi po totoo yun. Araw-araw po tayo po ay nag-upload ng ating mga video. Kaya lamang po, tayo po kasi ay naka-shadow ban. Kapag naka-shadow ban ka po, ibig sabihin, ikaw po ay may nilabag sa community guidelines ni YouTube. So, kapag ganun po, ibig sabihin wala ka rin kikitain. Kaya pansamantala po sa ating mga kababayan na nakakapanood po, kasi pinipili lang po, hindi po kagaya dati na hindi tayo naka-shadow ban na lahat ng nakasubscribe ay magno-notify sa kanila yung mga ano natin ina-upload. Pero yan po ay may hangganan naman. Pwede naman po yan mawala agad, no? Depende po, isang buwan o 2 linggo, 3 linggo. Kaya pansamantala po ay inihingi ko po yung konting tulong po ng ating mga kababayan. Sa totoo lang, hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong nagpapadala. Kaya, pero hindi ako nawawala ng pag-asa, lalong-lalo na po sa mga kaisa natin. Sana po, lalong-lalo na sa mga kaisa natin maka-BBM, no? So, sana po ay mapansin po ninyo itong inyong lingkod, no? So, tayo naglalambing lang naman, no? So, pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong diskarte po ngayon. Isang pamamaraan na kapag pag hindi mo inanalyze ng mabuti, akala mo pangkaraniwan lang yung ginagawa nito pong mga kaalyado po, nito pong ni Vice President Sara Duterte. So, meron po ngayong ginagawa ito pong si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng kanyang mga kaalyado. Lalong-lalo na po itong kanyang kaalyado, kakampi kasama na si Attorney Ferdinand Topacio at si Attorney Manuelito Luna, kamag-anak yata ito ni General Luna o General Luna, at si Attorney Harold Respicio, no, na parang laging alam nyo na, parang hyper, parang laging nakasimhot ng hindi dapat simhutin. Diba? So, sila po ay nag-file ng petition for indirect contempt laban po kay Senate President Tito Soto sa Korte Suprema. Ito ay dahil daw umano sa mga pahayag po ni Tito Soto laban sa Korte Suprema matapos pong ideklara ng Korte Suprema yung na tinawag po ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. So, sinabi ng mga abogado, katulad po ni Topacio, Luna, maging ni Respicio, na sinabi ng mga abogado na lumampas daw umano ito daw si Tito Soto sa legitimate commentary, yan ang tawag nila doon, at sumisira daw sa kredibilidad ng Korte Suprema. Pero sa usapin pong ito mga kababayan, nagtataka po ang ating butihing Senate President dahil kung pag-uusapan na lang din naman yung naging komento tungkol sa naging reaksyon o sa naging pahayag o sa naging desisyon ng Korte Suprema, hindi lang naman po si Tito Soto ang alam ko na nag-react o hindi nagustuhan yung naging kinalabasan po ng Korte Suprema, yung naging desisyon nila. Kaya po ni dating Senador Leila de Lima na ngayon ay congresswoman na. Kagaya po ng ilang mga leader ng Kamara. Ang dami kong napanood, mga minamahal kong mga kababayan, na meron pa nga sila sinasabi na hindi maganda yung ginagawa ng Korte Suprema dahil tila nangihimasok sila sa pamamaraan o sa rules ng Kamara. Di ba?
So, kung papakinggan po natin yung mabuti, kung i-analyze natin mabuti, mas matindi naman po yun kaysa sa mga naging reaction po ni Tito Soto. Pero bakit siya po ang sentro nito pong ni Ferdinand Topacio, ni Luna, ni Attorney Luna, maging ni Attorney Respicio? Kasi ganito po yan. Masyado po kasing obvious kasi abogado rin si Vice President Sara Duterte. Masyado pong magiging obvious kung siya ang gagawa nito. Dahil meron naman siyang mga kaalyado, meron naman siyang mga abogadong katulad ni Ferdinand Topacio, Manuelito Luna, ni Harold Respicio, sila na po yung pinakilos ni Vice President Sara. Hindi ako naniniwalang hindi alam ito ni Vice President Sara Duterte. Alam mo bakit? Bakit ito ang hakbang nila? Kasi palpak at hindi lumusot yung kanilang plano na palitan si Tito Soto ni Loren Legarda. Dahil nga sa yung kanilang isang kaalyado dyan na si Bato de la Rosa ay talagang todo tago dahil naniniguro na hindi siya makukuha ng Interpol, no? So dahil palpak yung kanilang plano na palitan agad-agad si Tito Soto dahil nagsisimula ng isampa yung pangalawang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte, ang problema hindi sila nagtagumpay dahil mismo yung pinambabato nila na si Loren Legarda ay umamin sa katotohanan na hindi niya kaya na maging Senate President dahil nga sa hindi basta-basta yung trabahong yan. May kailangan kang desisyonan dyan. Kagaya na lang ng impeachment complaint laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Siguro, kaya hindi tinanggap ni Loren Legarda dahil siguro initial gusto ko din ma-impeach si Sara. Siguro yun ang nasa isip niya. Kaya hindi niya tinanggap yung alok ng Duterte Block na siya ang i-endorso, nakapalit ni Tito Soto. So ngayon, dahil hindi nga nagkatototo yung kanilang plano, ibig sabihin palpak, ito yung plan B nila, mga minamahal kong mga kababayan. Ito yung plan B nila para si Tito Soto ay malaglag, matanggal sa kanyang pwesto. Diba? Alam niyo mga kababayan, ang makakabenepisyo po dito, hindi naman po ang taong bayan eh. Ang makakabenepisyo po dito, iisang tao lang. Kung sakaling mawala si Vice President Sara Duterte, iisang tao lang ang magiging masaya dito. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte na balita ko, base lang, hindi ko naman hindi ko kinukumpirman totoo, pero marami na ang nagsasabi na todo handa na o pinaghahandaan ng mabuti ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte itong pangalawang impeachment trial, impeachment complaint laban sa kanya. At sigurado ko at base rin sa ating nakalap na impormasyon, nanginginig na sa takot itong si Vice President Sara Duterte. Nanginginig na sa takot, grabe na. Masyado na siyang tense, no? Masyado na siyang kabado sa pangalawang impeachment complaint laban sa kanya dahil siguradong ito po ay aakyat talaga sa Senado. At kita naman po natin sa umpisa pa lang, mga minamahal ko mga kababayan, maalala ninyo, hindi pa po senador, hindi pa po Senate President si Tito Soto, di ba? Ano ang naging reaksyon niya nung hindi tinanggap, hindi tinarbaho ni Chis Escudero itong impeachment na complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya minamanipula nila ito dahil alam nila sang-ayon si Tito Soto na ma-impeach talaga itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ito yung plan B nila. Plan B po to. Huwag po kayong maniwala kasi kung talagang ito si Ferdinand Topacio, Manuelito Luna, Harold Respicio, talagang hindi sila sang-ayon sa naging pahayag ni Tito Soto, dapat mas lalong hindi sila maging sang-ayon sa naging pahayag ni Leila de Lima at ng iba pang mga leader sa Kamara. Kung talagang ang habol nila ay bigyan ng kredibilidad o dangal
o depensahan ang nagiging desisyon ng Korte Suprema, di sana ito mga to, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga mas matitindi pa yung pahayag tungkol sa Korte Suprema. Biro mo, sabi ng mga leader ng Korte Suprema, nangihimasok. Mas ano naman yon? Mas ano naman yon? Mas matinding mas matinding kumbaga pahayag yon. Pero bakit si Tito Sotto lang ang target nila? Alam na. Hindi tayo pwedeng lokohin ng mga ito. Abogado sila. Sa ngalan na abogado. Pero, hindi porkit abogado sila, yung mga hindi abogado, mananahimik na lang at tila hindi sila napapansin sa kanilang mga estilo. Alam nyo, kahit maging 10 beses pang nagbalik-balik to sa eskwelahan tong si Topacio, si Luna, si Respicio, hindi niya maluloko yung mga katulad natin. No, kakain muna sila ng siguro tuloy-tuloy na ng bigas bago nila bago nila tayo maloko. Alam natin yung mga galawan nila. 'Di ba? Kakain muna sila ng tuloy-tuloy na ng bigas bago nila mabilog yung ulo natin dito. Plan B to, mga kababayan. Dahil hindi umubra yung plan A nila, yung plan B nila ngayon ang pinagagana nila. At sa tingin nila, gagana to. Sana lang dun sa Korte Suprema, kayo naman dyan sa Korte Suprema, makinig kayo. Kayong mga huwes. Hindi naman wala akong respeto sa inyo. No? Pero sana lang mali ako sa aking kalkulasyon na itong ginagawa ni Ferdinand Topacio at nitong ni Manuelito Luna at nitong ni Harold Respicio ay talagang para lang turuan ng leksyon si Tito Sotto. Pero sa totoo lang, kung taong bayan ang tatanungin, walang mali sa naging pahayag ni Tito Sotto Kahit ako, sang-ayon ako kung sa tutusin lang. Kung wala lang yung one year ban na yan, wala namang problema. Kahit may 100 ikaso kay Sara Duterte, kung totoo naman Diba? Kaya lang, may mga batas tayo sa ating bansa na pumapabor sa mga magnanakaw. Biro mo. Dapat palitan na yan. Tanggalin na yung one year rule ban na yan. Diba? Dapat tanggapin hanggat may nagre-reklamo, para isahan lang. 'Di ba? Katangahan lang 'yan ano yung ginagawa nila? Yung one year ban. Isipin mo. Ba't ko sinabing katangahan? May 3 kaso. 3 impeachment. Na-impeach na kasi totoo. Para saan pa yung Para saan pa yung iba pa na ihahabol, nakulong na nga, napalayas na nga. Useless din. Ngayon, kung ako ang tatanungin, para hindi maging useless yung mga yon, baka meron pa mas mga matitibay na ebidensya na hawak ng iba na hindi na isama doon sa pangalawa, pangatlo, sa una, di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, kaya po sinisentro nila dito si Tito Sotto dahil mayroon pong utos. Naniniwala ako dyan. Ito yung strategy nila para po itong si Vice President Sara Duterte ay hindi ma-impeach. Malamang pag nawala si Tito Sotto, mabibigyan sila ng pagkakataon makagawa ng Plan 3. Plan C. Plan A, Plan B, Plan C. Ewan ko lang kung anong gagawin nila sa Plan C. Hindi natin alam yon. Kasi, kahit anong gawin pa nila, nitong ni Topacio, ni Manuelito Luna, ni Harold Respicio, dahil huhulihin na si huhulihin na si Escudero, huhulihin na si Jinggoy, huhulihin na rin si etc. dyan. Lalong-lalo na to si Bongo. Lumabas na yung pangalan ni Bongo sino pang matitira dyan? Si Image Robin na lang. Wala na rin yung Duterte Black. Diba? Wala na rin visa yung Duterte Black. Kahit anong gawin nila. Natitiyak ko na ang magiging Senate President pa rin dyan, yung gustong ma-impeach pa rin si Vice President Sara Duterte. Kaya nga itong sa kanila, alam nyo, nakikita ko na, kadispiraduhan na lang itong ginagawa nila Sa totoo lang, kadispiraduhan na lang talaga. Sa bagay,
Sino ba namang magnanakaw, sino ba namang korap ang gustong ma-impeach siya? Wala. Kaya todo-todo na yung kanilang ginagawang mga ano, 'di ba? Alam natin yan, ito si Respicio. Okay sana to sa akin eh. Kaya lang nakikita ko na mukhang matindi ang hawaan na to dito kay Ferdinand Tapasio. Pati dito kay Manuelito Luna. Nakakahiya ka, Luna pa naman yung ano mo. Imbis na sa taong bayan ka kumampi, nagiging kasangkapan tuloy kayo ni Vice President Sara Duterte para lang mamanipula ninyo yung impeachment complaint laban sa kanya. Kaya sinasabi natin dito, kahit anong galawan nila madaling makita, madaling mapag-aralan eh. 'Di ba? Oh. Kaya ganun pa man, naniniwala ako na sa bandang huli katarungan pa rin ang mananaig, no? Pagpalagay na natin dahil dito sa kanilang plan B maparusahan si Tito Soto. Pero naniniwala ako na marami pa rin Tito Soto na titindig diyan sa Senado para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil kinakailangan talagang maiharap siya sa Senado dahil maraming mga katanungan na dapat niyang sagutin. Mayroong mga bagay na dapat niyang ibuladlat o ipakita sa taong bayan. Kagaya na lamang na kanyang bank account. No? Yan ang inaabangan ng taong bayan. Na ayaw ng mga Duterte. Kasi dyan sila mabubuking at kahit yan lang ang mabuksan, yung bank account. Kasi tinatanggi nila na wala silang bilyon-bilyon eh. Pag yan ay natuklasan na bilyon-bilyon ang laman, pasok yan sa money laundering law. Pasok yan. Oh, di ba? At doon mapapatunayan na yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes lahat may katotohanan. Kasi questionable yan eh. Hindi naman negosyante to si Sara Duterte para magkaroon ng bilyon-bilyon sa kanyang bank account. Politiko lang to eh. Di ba? Tatanungin siya, teka, saan mo kinuha to? Anong negosyo ni Mans Carpio, yung ano mo, yung asawa mo, hindi naman maano yan ah. O, paano kayo nagkaroon ng ganito kalaki? Ano, regalo ng tatay nyo, ng presidente pa siya? Mas lalo na, laglag sila doon. Di ba? O. Kasi mahuhulong, nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pag sinabi nilang regalo ni Duterte sa kanila yung bilyon-bilyon na sabi nga ni Duterte, wala siyang pera nung pumunta doon sa Quadcom eh. Ang inaasahan lang niya, pension niya. Tapos nakapagbigay siya ngayon ng bilyon-bilyon sa mga anak niya. O, di ba? Yan ang isa, yan sa totoo lang, sa usapin ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, yung bank account lang niya talaga yung inaabangan ko. Doon pa lang, mabuksan lang yun, sapat na sa akin. No? Wala na akong pakialam doon sa ibang issue, yung tungkol kay Piatos, yung medyo okay din na mabuksan yun, pero mas matindi kapag kayong bank account kasi pag yan ay nabuksan, tapos ang usapan. Saan niya kinuha yung bilyon-bilyon niya kung hindi sila nagnakaw? Yun lang kasimple. Diba? So mga kababayan, ganun pa man, ako ay humahanga pa rin kay Tito Soto. No? Hanggang sa ngayon, dahil nakikita ko na kung ano man ang nagiging pahayag niya, ano man ang kanyang mga nagiging reaksyon, yan ay reaksyon din ng taong bayan. At yan din ang pahayag ng taong bayan. So kay Tito Soto, patuloy po tayo maglilingkod sa makikipaglaban para sa kanya, no? Dahil siya po ay tapat sa taong bayan. So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ginang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ginang bayan. Maraming salamat po.